So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest road rage sa balat na social media. Ang taong naging sikat lang, lumaki na ang ulo. The biggest racer, ang taong hindi magpapahuli sa lahat ng sasakyan. Kaso, wala nahuli ng LTO Ang taong pinakamayabang sa balat ng social media, nagkaroon lang ng kaunti, umangas na. At least ako nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? Aberya! Tings! Palakpakan ng tuter sa ulo ang putang inang yan! San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Si Aberya Tings ay isang social media influencer na sumikat sa paggawa ng mga short-form comedy skits or contents. Gang! Gang! Oy! Oy! Alam mo Oh. Alam mo ala mo Aray ko! Ang bobo mo, poking ina mo. Meron itong 46,200 followers sa TikTok at 671,000 followers sa FB, mga kahombre ko. Sikat ba ito, mga kahombre ko? Malamang. Sa tingin ko, hindi. Putangin na nyo! Pero, gatasan natin to. Siyempre, alam ka naman, trending di ba? Gatas na gatas! Kamakailan lang, kumakalat ang isang video kung saan nasangkot si Aberya Tings sa isang insidente na road rage, mga kahombre ko. Eto, atin hong panuurin ang katulonggesan nito. Kung hindi nagpapa-overtake, ayan o. Nagagalit pag nag-overtake kami. Nangahabol talaga, gago talaga oh. Oh, ayan, nanggigit-git pa. Ginigit-git niya kami. Oh, ayan, plate number niya, yung mukha niya parang adik na walang hewan. Ayan yung plate number oh. Ayon sa mismong konteksto, mga kahombre ko, nagagalit daw ho si Aberya Tings sa tuwing siya ay o-overtaken, no? Nitong van na ito o nitong sasakyan na ito, mga kahombre ko. Kung nandyan ako, bogbog sarado ka rin sa akin kayo. So sa tuwing siya ay o-overtaken, talagang pumapalagho at talagang ayaw pumayag hanggang sa huli, mga kahombre ko. Mapapansin natin ho dito na siya ay ginit-git na ho ng sagad ng tao na ito at nagalit na ho si Aberya Tings. Gagalit na ako Galit na talaga ako! Mukhang hindi ho ito makakapayag, mga kahombre ko. Nalalagpasan mo siya. Kasi nakakasakit daw ho sa ego yan, mga kahombre ko. Ngunit, para sa mga nagmamay-ari dyan ng mga lisensya, huwag ho kayong gumaya sa mga ganitong klase na mindset. Bakit kamo? Tulad ng sabi ng butihin na si Asek Marcus Lacanilao. Tandaan natin, ang lisensya, hindi yan karapatan. Pribilehiyo yan. Opo, tama. So, anytime, pwede yang matanggal sa atin. Oo. Kung lalo na gumagawa tayo ng mga violation. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehiyo, mga kahombre ko. Hindi ho ito tsamba-tsamba lang o ganun-ganun lang, mga kahombre ko. Ito ho'y isang pribilehiyo na ibinibigay sa ating lahat ng ating gobyerno. Kaya huwag niyong aabusuhin kasi marahil ngayong araw na to, meron kayong lisensya.
Pero bukas or anytime nagagawa ka ng kabulastugan, kayabangan, road rage, baka ho wala na kayong lisensya. Gonggong. Kasi yan ay isang pribilehiyo. At magkaroon ho kayo ng prudensya, kumbaga, di ba? Kasi, mga kahombre ko, kapag ang init sa init ay nagsalpukan, katapusan na ho nating lahat yan. Kaya mas maganda, pag ang isang tao ay mainit, matuto ho tayong magpakumbaba. Naintindihan ko naman, may mga araw talaga ho na hindi tayo magpapakumbaba. Kasi mainit ang panahon, ang traffic, meron kang hinahabol, may gagawin ka, tapos naaberya ka ng paulit-ulit, di ba? Kaso lang, mga kahombre ko, kapag ho ang katapat nyo sa daan, kitang-kita nyo ng mainit, pangit, at mukhang adik, Pukin ng ina mong adik kayo. Kayo yung mga tunay na adik, mga pukin ng ina nyo. magpakumbaba na lang ho kayo at kayo na ho ang umatras, mga kahombre ko. Kasi, tandaan nyo, mga kahombre ko, mas maganda yung tayo ay nagpapakumbaba. Ako, madalas ko na yung gawin ngayon, mga kahombre ko. Sino bang linoko mo dyan, MG? Lagi ho tayong magpapakumbaba, lalo na sa daan. Bakit? Kasi, mga kahombre ko, ang ganda-ganda hong umuwi sa ating mga bahay. Iniintay tayo ng ating mga anak. Kung wala man kayong mga anak, iniintay tayo ng mga partners natin, asawa, at ating pamilya. Wala ka bang anak? Wala ka bang apo? Wala ka bang asawang babae? Mas maganda na ho na meron tayong ganong klase ng mentalidad kesa naman baka mamaya atin pang pagsisihan. Kasi hindi ho nakakadagdag sa pagkalalaki ang ganitong klase ng mentalidad. Kasi mga kahombre ko, life is beautiful, parating tandaan, okay? Napunta ako sa libingan ng mga buhay. At hindi lang ho ginitgit, nang huminto ho sila sa stoplight, nagawang bumaba ng influencer na ito, mga kahombre ko, at kinalampag ang kotse ng nagvi-video, talaga ho galit na galit. Video ba? Hoy! Wala boss, wala. Mga ganyan ka pa. Ayaw na! Ilak na ba? Ilak! Ilak na! Ilak! Hindi na naman namin inaano ah. Ikaw yung nagmamadali. Kung gusto ka magpabilis doon sa expressway, huwag dito. Mas kupal ka, gago! Sana, iyabang mo naman. Kala mo mayari ka sakyan. Kala mo, parehas naman kayo lumadaan sa kalsada. Mas kupal ka, gago! Mura mo lang kupal. Adi ka atay! Mukha ho na bumababa ho ang tama dito, mga kahombre ko. So, man, susundot ho tayo dito kapag ganito. Susundot ho tayo ng kabulastugan, tama? Bababa tayo sa kotse. Hindi tayo makakapayag na inovertaken tayo. Gigit-gitin natin. Bababa tayo sa kotse, kakalampagin natin. Hindi ho nag-isip itong tao na ito, itong influencer na ito, na turingan siyang influencer. Ibig sabihin, dapat siya'y nakaka-impluensyang tao, di ba? Ngayon, naka-impluensya siya sa sarili niya, mga kahombre ko, upang maging masamang imahe sa lahat. Tama? Kasi under influensya, di umano. Ngayon, mapapansin rin naman ho natin dito, no? Na medyo may asbag din ho yung nagbibideo. Kasi para sa kanya, nasabihin niya at siya'y mag-isip o kaya naman ipangalandakan niya pa na baka nga hindi sa'yo yung sasakyan na yan At baka daw adik ito ay malaki yung presumption, mga kahombre ko. Wala kayong Diyos. Mali din yon kasi mas lalo hong matitrigger yung taong mainit na. Tama? Pero sige, sa bagay, ibigay na rin natin ang puntos kasi, di ba, malay nyo,
naaberya na rin sila nito si Aberya Things. At syempre, medyo natakot na rin, di ba? At papalag rin, syempre. I-stylean mo pa ako, bulok. Ay, ito nga ho talaga, yung perfect example ng road rage. Kaya sa totoo lang mga kahombre ko, dapat ho ang LTO mas lalo pang maging mahigpit. Napapaghalataan ho, no, na itong mga ganitong klase ng tao, walang sapat na aral. Kung lahat ho itong tao na ito, literal na may aral, no, hindi ho sila magkakaganito. Kasi malalaman nila na bawal to, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Sa ganito ho kasing sitwasyon, parang makikita natin na talagang kulang, no, ang naging aral. Baka kailangan ng LTO magdagdag, di ba? Tanga! Na mga requirements bago makakuha o makarenew man lang ng lisensya. At mukhang napikon na nga ho talaga mga kahombre ko yung nagvi-video at mukhang bababain na sana siya, ngunit pinigilan lang. Comments! Dapat hindi LTO ang tinawag. PIDEA dapat. Ang ina, lagi nyo ako sinisising adik ako. Ay, na nyo, tinataanan nyo. Oo! Tawanan nyo ako sa personal, pagpapatay ko kay putang. Kupal ka talaga. Eto pa, may sasakyan. Pero yung ngipin, hindi mapagawa. What a joke. Lumaki na yata ang ulo, sumikat lang saglit. Buha ka ng ina niya. Dapat, post mo buong video. Pinost mo lang yung reaction niya, yung ginawa nyo. Kaya nagkaganyan siya. Hindi nyo sinama. Okay? So dito, mga kahombre ko, makikita ho natin, no, na sinasabi ng isang netizen na baka daw may video, full video, i-post. Malamang, di ba? Kwento nila yan eh. So, ibig sabihin, masama siya dyan. For the views ka lang talaga? So, ngayon, sino ang may kasalanan dyan? Ang may kasalanan dyan ay si Aberya Things. Puta, sampal-sampalin ko yung pagmumukha niya hanggang sa tumabingi eh. Kasi dapat siya ay merong dashcam. Okay? Mahalaga kasi yon. And at the same time, kung ayaw mong magkaganyan, hindi mo dapat nilalagay ang init ng ulo mo sa daan. Kasi public place yan. Malamang kung sino-sino magbibideo sa'yo. At kahit anong iutos mo sa mga tao o sa taong nag-post nito, walang mangyayari. Kasi kahit meron silang kopya kung ano ang naganap before that, hindi nila ipopost yan. Kasiraan nila yan eh, di ba? Isa lang naman ang taong kilala kong nag-post ng ikakawasak niya. Si Yana, the motovlogger lang yun. At hindi na yun mauulit, most probably. Kasi lahat ng tao sa tingin ko ay natuto na, di ba? Di ba? Di ba? Of course. Sa pangyayari, nagawa namang makita ito ni Aberya, no? At agarang nag-post na rin, mga kahombre ko. Stretching muna bago suspend lisensya. O, ayan. Makikita ho natin dito yung kabulastugan nito, no? Anong cancel? Ano ko? Parcel? Oy! Ikaw ha? Wow! Ang tapang! Magagalit talaga ako hanggang bukod sa di nabigyan ng magandang barista sa Starbucks, mag-cut ka ng biglaan sa harap ko. Porket di uso signal light sa probinsya. GTA yarn? Oops! Yan ang totoo. Kidding aside, mali po talaga yung pagbaba ko pero may dahilan kung ba't ganyan ang naging reaction ko. Kasi out of nowhere, biglang nag-cut galing second lane ang lawak ng kalsada para mag-overtake pa sa mismong harapan. Nung nakita nila ako, parang first time makakita ng cartoon character sa totoong buhay. Kaya nag-video agad at kita naman sa video kung paano mang-provoke. Mas maganda sana kung full video eh. Aray mo, hindi mo alam Kaso lang, Aberya, wala ka kasing patunay. Wala kang ebidensya. Prima facie evidence ang kailangan. So in short, ang tawag sa sinabi mo, sa kwento mo, ay hearsay. Okay? So, hindi tinatanggap sa korte ito at lalong-lalo na hindi tatanggapin ni ASEC Lacanilaw to kung wala kang matibay na pruweba. Yung hearsay mo, walang epekto. Kaso lang, yung ginawa mong kabulastugan, yon ang documented at dun ka talaga mayayari. Nagpaliwanag naman sa isang video si Aberya. Oy, ba mainit pa ulo mo? Morning nga, gising ko nga lang. Morning, gabi na. Sino nangyari? Bakit viral ka kayo na? Sino nangyari? Ano yung viral?
pinost ka, gago. May Ay, kaaway yung, ka dun sa yung, ano. sa kalsada? Oo. Ay, pinost na yun? Oo, gago. Yari ka na. Dinudungo ka na ng mga Oo. Bisaya. Hindi, ganito kasi yan, di ba? Sa Heritage, Baklaran. Magkasunod na kami. Oh. Bigla siya lumiko. Oh, lumigo. O, pagliko niya punta, meron siyang tinaitan tibo. Hindi, ito na, di ba? Eh, nung papasok na ako, biglang bumalik ulit, papatayin ako. Uy, kung ano na, ano yun eh, hindi siya L3, parang L3 lang siya. Para pansin ko nga, parang mainit yung mga L3 talaga sa'yo. Hindi nga siya L3, hindi nga siya L3. Eh, ano? Ano siya, medyo mahaba siya ng konti, mga L350. Aray ko, alam mo ha. Wow! So makikita ho natin dito, yung humor ng team nitong si Aberya Things ay puro katarantaduhan. Kasi to the point na naidamay pa rin nila at naisingit pa nila ang ating mahal na mga kababayang Kabisayaan, di ba? Oo, gago. Yari ka na. Dinudungo ka na ng mga Oh. Bisaya. Hindi ho nakakatawa yon. So ano ibig mo sabihin? Sa dinudumog ka na ng mga Bisaya, di ba? Anong gusto mong iparating doon, di ba? Hindi ka man nagreaksyon, pero sobrang mali na mandamay ka pa ng mga Bisaya sa katarantaduhan na ito, di ba? Ano ba yan? Dinagdagan mo na naman ang kalaban mo. Ilabas mo ang dashcam mo if totoo yan. Ilabas nga dashcam niya dahil sinabi niya na biglang nag-cut. For sure, may dashcam sa sakyan mo. Sa tingin ko, mga kahombre ko, walang dashcam ang sasakyan niya. Kasi kung meron mang dashcam ang sasakyan niya, malamang na ilabas niya na ho yan. Siyempre, yun ang depensa niya. Kaso, in this case, wala ho siyang dashcam. Lahat ay manggagaling lang sa bunganga niya. At yun po ay hindi paniniwalaan ng kahit na sino. Kasi mas paniniwalaan yung kabulastugan na nakita natin sa kanya, yung bumaba siya, kumatok pa, at in-overtake niya, kinat niya pa, ginit-git niya pa. Masama yon mga kahombre ko. Game over talaga. Huwag na kayong magalit. Regaluhan ko na lang kayo ng puno ng saging. Sige na. O, yun. Patama na naman sa mga Bisaya. Kasi alam naman natin, di ba, na sinusuntok ng mga tropa natin ng saging or else madalas na joke sa internet ay ginagamit daw ng mga tropa natin, ng ating mga kababayan, ang saging. But you know, ito ho ay isang malaking kagunggungan. Hindi ko alam bakit parang mainit siya sa mga Bisaya, mga kahombre. Hindi ko maintindihan to. Bakit, di ba? At least, mukhang adik lang. Ikaw buong katawan. Aba, ayos patok ka sa Team de Calibre. Okay, lumabas pa ho dito ang ating bida na si Norman Gusgusin. Anyway, ito. Nawalan ka ng lisensya. Ayan, tingnan natin ang itsura niya. Poging-pogi, di ba? At syempre, hindi rin nagtagal. Naglabas ng isang pahayag ang LTO ukol dito. Vlogger na sangkot sa road rage. Inisyuhan ng show cause order ng LTO. Alarmado ang sasakyan at suspendido ang lisensya habang iniimbestigahan. Sabi ni Asek Lacanilao, hindi tayo papayag na hayaang maghari ang kawalan ng disiplina at pagiging arogante sa mga kalsada. Ang insidenteng ito ay hindi lamang labag sa mga batas trapiko, kundi nagdudulot din ito ng malaking panganib sa kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang LTO ay determinadong ipatupad ang batas ng patas, ngunit mahigpit upang ipakita na walang sinumang lalampasan sa mga tuntunin ng ligtas at maayos na pagmamaneho. Dahil dito, muling ginawa lang itong katatawanan ni Aberya at nag-post ng isang video. Ayoko na! Hindi ako sinasabi! Nagkaroon ka ng show, pero show cause order. Ano ba yan? Wow! Mukhang talagang tinitrigger mo si Asek Lacanilao, ano? Akala mo, trip-trip lang yan, ha? Sige lang. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehiyo. Malitong action mo na to. Napapanood nila yan. Dapat di mo na ito ginagawa. Yung mga ganyang biro. For the views, magkano lang kikitain mo dyan? Di hamak naman na mas mahalaga lisensya mo. Hindi mo ginagamit utak mo. Influencer ka pa naman. Commute muna para lalong commute. Ano ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. May galaw ka kasi, boss. Galaw-gaw. Ito, sasakyan mo. Driving without front teeth. PIDEA naman ang sunod. So,
Para sa akin, mga kahombre ko, malaki din talaga ang kamalian, no, nitong ating kaibigan na vlogger na si Aberia Things. Pero, mga kahombre ko, hindi ko rin naman masasabi na baka naman wala talagang pagkakamali yung kumuha ng video. Malamang meron din yan. Kasi hindi naman din siguro magkakaroon ng ganyan reaction itong vlogger na ito, no? Kung wala rin ginawang medyo foul yung kabila. Ayun nga lang. Ang malas niya kasi wala siyang patunay. So ngayon, sinong paniniwalaan? Siyempre, yun ang video. Di ba? Lalo na wala ang credibility ngayon, Aberia Things. Tingnan mo naman, nilalaro mo lang ang lahat at kung sino-sino ang pinaparinggan mo, mga Bisaya, pinaparinggan mo pa si LTO, ginagawa mong biru-biruan lang ang lahat, o na para bang okay lang sa'yo, mawalan ka ng lisensya. Dyan pa lang, sa mga action mo na yan, lumalabas na, alam mo yun, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. So, alam mo na, lahat na magiging paliwanag mo, walang kwenta. Kasi hindi ka paniniwalaan. Sino may kasalanan? Ikaw rin. Sa halip na magpaliwanag ka ng maayos sa mga tao, ginawa mo pang katatawanan ang nangyari na ito sa'yo. So, kasalanan mo yan. And you'll need to pay for it. For sure, mawawalan ka na ng lisensya. Wala! Good fucking vibes. Monster Marquez, Boss FLM, babalaan lang kita sa taong nangangalang Nico David. Mag-ingat ka dyan, boss. Totoong deceiver yan. Since 5 years ago pa, basher mo na yan. Nilait ka din yan, boss, knowing na pilay siya. Tingnan ko nga. Nico David, hanapin nga natin. Ano ba to? Reporter ba to? Paano natin sasabihin red flag or Yung pala. O sige, at least winarningan mo ko. Thank you sa warning, Master Marquez ha. Pero sa akin kasi lahat pwede. Marami siyang follower pero bakit walang views? Ang views niya hindi tumataas hanggang 5,000. Gusto lang naman nilang kumite. Ikaw naman. Thank you, Monster Marquez, sa paalala mo, ha? Maraming salamat. Why me? Boss FLM, ako na bahala dyan kay Nico. Pagpapantayin ko mga pilay niyan. Tuhod kasi tinira ka eh. Duwag yan. Ako nasasampiga para sa'yo, sabi ni Monster Marquez. 5565. Ba? Ang daming hindi ko babasa. Sunod-sunod itong mga nagpapalipad. Ang dami. Teka, balik muna ako doon sa sa walang palipad. Balik muna ako. Why me? Boss FLM, binibire ka ni Lumpo, Nico David. Pakialam natin dyan. Batukan ko pa yan eh. Ano ko ngayon? Matapang na ako ngayon 2026. Oh. Nico David, gusto mo batukan ko yan pag nakita ko? Magpapaniwala ka rin naman dyan. Kupal yan. Gusto makipag-collab sa akin para mas lalo sumikat. Hindi naman siya sisikat eh. Hanggang doon na lang siya, palaos na siya. Ako ang pasikat. Boss, binibira ka ni Nico David na lumpo. O kaya mo, lumpo na nga eh. Ano ka ba? Mga putang ina nyo kayo.